At sa wakas ay tumila na rin yung dire-diretsong pag-ulan dito sa amin, kaya naman binisita ko itong mga tanim namin sa labas. Eto nga at sira-sira na rin itong mga pinagtaniman naming sako. Ganito kaming magtanim dito sa bahay dahil tignan nyo naman yung kanal namin umaapaw. Wala na rin kaming space na pwedeng pagtaniman, kaya naman para-paraan na lang. Marami na rin bunga itong mga okra namin pero hindi na namin napitas. Sayang dahil hindi na pwedeng kainin dahil matigas na. Meron din akong mga bagong tanim ditong talong at sili, binigay sa amin sa student center. Hindi ko na nga masyadong naasikaso itong taniman namin at malapit na ngang bumigay yung kanyang patungan. Kapag merong time talaga ay nagtatanim kami sa mga sako, sa mga timba at sa mga batya na hindi na nagagamit. Dahil nga bahain dito sa amin, kaya naman hindi kami pwedeng magtanim sa baba. Kaya naman yung mga sira-sirang batya, timba dito sa amin, imbis na ipa-junk shop ay tinataniman na lang namin. Madalas naming itinatanim ay etong ang okra, talong, sili dahil madali lang itong alagaan. Hindi kasi ito maselan, basta diligan mo lang at madali lang itong tumubo. Ilang beses na nga rin kaming nakapagtanim dito sa gilid ng bahay at talaga namang nakakatuwa kapag harvest time na. Paunti-unti lang naman yon at hindi naman kami nakakapagtanim ng maramihan. Pero iba pa rin yung pakiramdam na kahit papano ay meron ka pa ring pagkain na nakukuha dito lang sa tabing bahay. Pangarap ko talaga na magkaroon ng sariling lote at may malawak na bakuran para makapagtanim ng maraming gulay. Makapag-alaga at maparami namin itong aming mga alagang manok at bibe at iba-iba pang mga hayop na pwedeng alagaan sa bukid. Yun talaga ang pinakapangarap ko sa buhay at pera na nga lang yung kulang. Charis. Hindi ko alam kung matutupad pa yon o kaya hanggang sa pangarap na lang. Simula kasi ng pagkabata hanggang sa lumaki, nagkaroon ng pamilya at mga anak at hanggang ngayon ay nakikitira lang kami at wala kaming sariling lupa. Itong tinitirahan namin ngayon ay galing ito sa gobyerno at wala itong titulo. Malapit kasi kami sa ilog noon at natibag yung tinitirahan namin at isa kami sa napiling bigyan. Isang caretaker ang lolo ko noon, medyo malawak din yung lupain at nung siya ay namayapa ay si tatay ko na nga yung sumunod sa kanya. May mga palaisdaan, sari-saring prutas na mga nakatanim, kung titignan mo ay parang maliit na farm. Yun nga lang sa kasamang palad, halos taon-taon kapag bumabagyo ay kinakain ng ilog yung lupang tinitirhan namin. Halos taon-taon din na yung bahay namin ay paatras ng paatras palayo sa ilog. At ayun, hanggang sa matibag na nga lahat, naubos yung mga pananim, nasira yung palaisdaan at halos wala na ngang natira. Napakarami ding mga bahay ang nasayang at halos kalahati ng populasyon doon sa lugar namin ay nagsilipat na. At dahil nga sa pangyayaring yun ay ang daming nawala ng tirahan. Mabuti na lang at isa kami sa mga mahihirap na nabigyan ng lote dito sa Aplaya para matirikan ng bahay. Bata pa ako noon nung binigay yung lote na to at ngayon ngang nagkaroon ng sariling pamilya ay ako na ngayong pinatira dito. Laking pasalamat na rin namin dahil kahit wala itong titulo at least ay hindi kami nangungupahan. Ang problema nga lang dito dahil malapit din ito sa dagat, tuwing high tide ay binabaha din. Naikwento ko lang naman ito kung bakit gusto ko talagang magkaroon ng sariling lupa. Iba pa rin talaga kung yung tinitirikan ng bahay mo ay merong titulo. Mangarap ka lang, malay natin ipagkaloob sa atin sa tamang panahon.